Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong another topic sa ating Holy Week special, no? Ito naman, anong sabi dito? Kapuso mo, Jessica. So, puo ng Santo Niño sa Quezon, kumikinang. Ayos tingnan natin to mga men. Isa sa kinagigiliwan ang Santo Niño. Pero ang isang Santo Niño sa bayan ng Real sa Quezon, kumikinang daw. Kahit mahirap ang buhay noon ni Charmaine, hindi niya On the spot na kuminang or or napicturan lang na kumikinang? tunay na pangalan. Ipinagpapasalamat niya na meron siyang namanang bahay sa bayan ng Real sa Quezon. Ito po yung kauna-unahang bahay po tinayo dito. Ito po yung dating pakata na ang mga nakalagay po dito yung mga kahoy, tubig alat na mga baging-baging pang matitinik at saka pinatambakan. Pero tila kasama raw sa ipinamana ang tila nakadikit ditong mga kababalaghan. Marami pong kababalaghan rito naming naririnig. Hating gabi, noon ay buntis yung anak ko. Sa bubong namin, may biglang bumagsak. Lumabas po yung asawa ko at tiningnan. So nakakatuwa yung istorya. Santo Niño tapos may aswang na. Malaking ibon po. Pag-uwi nga po nung may-ari ng bahay nito, sa daanan nila diyan, may narinig daw siya ng parang may naghahabulan daw na baboy. Wala naman po ditong baboyan. Hanggang isang araw, bigla na lang daw may nag-alok sa kanya. Walang galang na po sa inyo, baka gusto niyo pong bumili ng Santo Niño. Pinipilit Katakot, no? Pinta nung maglalako kasi maswerte daw sa buhay pag ginawa ng kapatid ko. Ng kapatid ko naman ay talagang mahilig siya sa mga puon-puon. Ay kinuha niya. Ang ibabaw ng kanilang aparador, ang ginawa niyang altar ng ninyo. Umasa si Charmaine na ito ang magiging pangontra niya sa mga hindi may paliwanag na pangyayari sa bahay. Ay yung kapatid ko mahilig maglagay dyan ng sampagita sa kandila. Ay, hindi naalisan ng kandila yan. Itong mga coins na ito, inipon pa ng kapatid ko, nilalagay dito kay ninyo. At para daw pampakyat, blazing. Pero hindi raw natigil ang mga pagpaparamdam. Nakita daw niya akong nakatayo doon sa may pintuan namin, sa tarangkahan namin. So, tinatawag daw niya ako. Ate, go mo dyan! Nakatatlong tawag daw siya, di luminon. Kinabukasan, tinanong ako. Ikaw bagay nakatayo dyan sa may pintuan yung panong alas 12 ng... Uy, hindi. Alas 12 ng gabi, di ako nalabas. Antok na ako noon. Alas 12 gabi? Yung bata nakakita alas 12 gising pa? Pero taong 2016, si Charmaine inatake sa puso at namatay. Pasko po na namatay yun. Nag-video okay pa nga po yun. Sayaw pa ng sayaw na gabi. Kinabukasan ay patay. Nagkasakit siya, nandito na si Ninyo. Kaya parang si Ninyong nakakalam ng kanyang mga nararamdaman. Sa Confirmation bias na naman! ipinaupahan ng bahay, kina Lourdes na inaanak sa kasal ni Charmaine. Numakot ako yung bahay. Pagpasok ko pala, kinilibutan ako. Tapos ay napatingin ako sa Santo Niño. Sa may bago po makapasok, po sa may pintuan. Nakakatakot naman kasi. Kung titingnan mo, kahit ako makakita ng yung itsura kasi nung rebulto, tinan nyo. Sa may bago po makapasok, Makita nyo man talaga yan. Kahit ako matatakot po sa may pintuan. Ako naglagay ako ng kulak-kulak doon sa may pahan ng Santo Niño. Naluha yung isang mata. Sabi ko sa kanya, baka naman ay napagpawisan lang yan. Hindi siya naluha. Sabi, hindi, kita-kita ko. Pero ang pinaka nagpatindig ng kanilang balahibo nung bisperas ng Pasko sa parehong araw ng kamatayan ni Charmaine, meron daw nagparamdam. Nung bandang po mga alauna, sa lamisa, may nagkakape po doon. Pero wala po siyang tao po doon. Pero may baso. Nalaglag lang yung ano ba? Kutsarita. Pero nakaayon po yung bangko na naghahalo. Hanggang Ayos sunod na namatay dahil sa malaria. Tahimik lang, nakahiga. Pag tinuturo ka, nagwawala. Malaria po sa utak. Mula noon, inabandon na Naghahalo ng... ginawang bodega. Hanggang inalok ito sa nakababatang kapatid ni Charmaine, si Bernadette. Nung dating namin yung bahay, talagang parang kaawan tingnan. Habang naglilinis daw si Bernadette, nakita niya sa ilalim ng cabinet
ang Santo Niño. Bagamat hindi raw siya Katoliko, nirerespeto pa rin niya ang santo. Ayun, kawawa naman si Ninyo. Kaya nilinisan niya ito at ibinalik sa altar. Bumbuhay ang kapatid ko, ay hindi pwedeng nasa ilalim siya ng doon at may sentimental po ito. Pero wala pa raw isang buwan ang iniingatang Santo Niño. Di umano, naghimala. Nakita ko yung mukha na ninyo. Ang liwanag. Segundo rin si puro ako na tulala. Yung nakita kong liwanag ay para siyang star. Agad niya itong pinikturan. At ito ang kanyang nakunan. Ang Santo Niño parang umiilaw. Ito, no? Yung kaninang mga past na kwento, ang daming kababalagan na hindi na-document. Lalo na yung humahalo ng ano. Minsan, yan ang kadalasan tanong ko ba't yung mga bagay na cool, palaging hanggang kwento na lang yon? Yung mga katulad nung mag-isang humahalo ng, yung kutsarita daw, di ba, hinahalo yung kaping mag-isa. Ba't yung mga ganong pangyayari hindi nila na-document, pero pag yung mga ganyang kasimple lang na napipicturean nila, di ba? Ito, ang theory ko ito. Ito yung theory ko Merong butas dyan. Anong oras nangyari to? Pwedeng tanghali kasi natatamaan ng ng araw. Alam mo kung bakit? Kasi dito nagkakaroon din na reflection dito sa salamin Feeling ko, alam mo yung 'di ba pag sa bahay may butas tapos tanghaling tapat natatamaan siya ng araw, bigla nagbibim na ganun sa ulo. Kaya na-overexposed to. Tinamaan, not necessarily na umiilaw yung yun na theory ko Tinamaan niya ng araw. Tapos pinicturan niya. Kasi nakikita din naman dito sa dito sa frame meron talagang may light source. Well, tingnan natin ano bang explanation ng expert diyan or ano. Sabi ko, ay, maliwanag ang ulo ng ninyo. At ko yung picturean ko, pinagkatibayan ako na talagang na picturean ko na maliwanag yung pakiramdam mo siya yun na. Kasi, tamo pati dito sa gilid parang may ilaw din, hindi. Kortina yata to, no? Kortina ba yan? Or ano? Hindi, basta basta feeling ko tinamaan niya ng araw. Tapos pinicturean niya. Na, di ba medyo may pagka-glossy din naman kasi yung finish ng Santo Niño. Pinagkatibayan ako na talagang na picturean ko na maliwanag yung pakiramdam mo siya yun na parang naawa sa akin o naawa na. Tama, may explanation na agad siya. Bakit kailangan pag naaawa sa'yo, kailangan umilaw pa yung ulo? Hindi na lang kausapin ka ng diretso. Paano mo nalaman? Saan ang galing yung saan ang galing yung message na naawa sa'yo yung Santo Niño? Saan niya napulot yun? Dahil na dito sa kanyang bahay. Matapos ang halos 1 minuto, nawala rin daw ang liwanag. Nanghina po ako. Tapos parang maiyak ako. Hindi. Parang kinokontra ko ang damdamin ko. Tapos nung matapos, yung liwanag, saka ako lumapit sa ninyo. Tinawakan ko kamay. Sabi ko, ano ba ang ibig mo sabihin? Hinanap daw niya ang posibleng pinanggalingan ng liwanag. At tinitingnan ko sa ko. Hindi naman lagpas. Yun naman ay may salamin nga doon. Ay may siya naman bubong. Hindi, tinan mo yung bubong May mga butas-butas yung bubong Tsaka ito alam mo na nanggaling mismong sa Santo Niño. Bakit maghahanap ka ng pinanggalingan ng ilaw, di ba? Alam mo mismong galing Santo Niño yun Let's say, halimbawa, nakita mong umilaw yan, Alam mong yan ay umilaw, ba't maghahanap ka pa ng, pinanggalingan? Ibig sabihin, hindi ka confident na talagang si Santo Niño yung umilaw. Ang nangyari, parang pag-isip-isip mo rin, baka yan ay sinag lang ng araw. Dahil kung titingnan mo, yung bahay niya, Yun naman ay may salamin nga doon. Ay may siya. may mga butas-butas sa bubong Katulad nito. Di ba? Ayan may butas. May pwede, dito pa nga lang sa pwedeng pagtagusan ng ilaw to Pagtanghaling tapat. Di ba?
Para mambubong. Tapos ito naman ay maliliit. Yun ay malaking... Hindi. Confirmation bias na lang yan. Nire-reject mo kahit may possible na explanation, nire-reject mo. Sa pakiwari ni Bernadette, naghimala talaga dahil matapos daw ang pagliwanag ng Santo Niño, may natanggap siyang grasya. Sabi nga may awan Diyos ay taong mahirap ay mahal ng Panginoon eh. Kinabukasan naman ako yung kaibigan ko na taga-tawid dagat ay ako'y pumunta dito at ako'y pinahingi ng pang bili ng gamot. Yun ang unang blessing ko. Pakaramdam ko lang mabigat, parang lagi akong hapo. Pero ngayon parang nararamdaman kong May mga paggaling na siyang nararamdaman, ano? nakakalakad ako ng malayo-layo ay. Siguro inan niya sa akin. Placebo tsaka confirmation bias. Ay mo pa yan. Parang binibigyan ako ng ano yun. Nagagalit ba kayo sa akin pag naggaganon ako? Huwag kayong magagalit ha. Nagkukwentuhan lang naman tayo mga men. Pas ng loob na tibayan ko pa ang buhay ko. Kumalat ang balita sa kanilang barangay tungkol sa di manoy paghihimala ng santo. Naniniwala ako na baka gumaling yung aking panlalabo ng mata. Parang kinikilap. Pagka ganyan, biglang magaganyanan na yung mga kababayan natin no? Dahil nag-viral yung Santo Niño. Putan ako. Tsaka parang ako yung naiiyak. Ako, feeling ko, kung iimbestiga ng KMJS yan, abangan nila ng buong araw, lalo na sa tanghali, kung may tatagos talagang ilaw dyan. 'Di ba? Abangan nila yon. Pero paano nga ba nangyaring parang nagliwanag ang Santo Niño? Dahil hindi raw nila alam ang sagot, nagpadala sila ng mensahe sa aming Sabi ganun dito, hello po, Santo Niño po yan sa bahay namin sa probinsya. Yung may-ari po niyan ay wala na ang aking mama. Matagal na po nakatira sa bahay namin. May pinaupa man po kami pero umalis na. Noong umalis po ay tiya ko na po ang tumira. Nakaraang linggo lang po siya lumapit at ito po ang nasaksihan niya. Hirap din po siya ipaliwanag, saka po ang tiya ko ay alang-alam sa high-tech para magawa niya ng paraan. 6 p.m. na daw po noon. 6 p.m. hapon nangyari ang umiilaw. Dati na po kaming pinaramdaman ng mama ko nang may sakit anak ko. Yung tasa na nasa lamesa ay tumalsik sa malayo at di man lang nabasag. Kaya kami ay nagtakbuhan ng aking kasama. No edit capture. Hindi. Kung 6 p.m. talaga nangyari yan, tingnan nyo yung date ng nandun naman, kung hindi inedit nila yan, yung file name niyan hindi mababago, tsaka yung edit ng yung yung date ng picture do sa details makikita kung talagang 6. programa para ito'y maimbestigahan. May tornilyo, tanggal na, wala naman po itong pwedeng lagay ng bumbilyaw para umilaw. Ito, wala siya. Ang Santo Niño sa bahay na ito sa Real Quezon, nagliliwanag daw o umiilaw-ilaw. Bilang ebidensya, ipinakita ni Bernadette ang kanyang kuha. Sabi ko, ay, maliwanag ang ulo ng ninyo. Nag-abang naman ang aming team, nagkabit ng CCTV para malaman kung ano nga ba ang nangyayari. Nagsakabit na sisi. Nung reviewin namin ang kuha ng CCTV, ang mukha ng Santo Niño, parang nagliwanag nga. Sabi ko sa inyo Ano yan? May pinanggagalingan na light source yan. Ayon sa photo expert na si Emir Khan, Pwede kong sabihin na hindi siya edited. Kasi kung itatry naman natin ngayon galawin, adjust natin exposure niya. Yeah. So makikita mo naman na hindi naman siya humihiwalay. pero umiilaw ang Santo Niño dahil lang daw Sabi ko na di ba? Sabi ko na o sa bahay ang sinag ng araw. Ang nakunan kasi ni Bernadette at ang kuha ng CCTV kung saan parang ang nagliwanag ang puon. Parehong So ito yun Kasi nakikita din sa yun So ito yung sa CCTV. 2019 pa pala to
Kasi nakikita nyo dito sa frame eh. Tapos ito yung sa CCTV, same din eh. Kasi medyo glossy din kasi yung ano, yung itsura nung yung finish ng balat ng Santo Niño or yung yun nga, balat. Anong tawag din? Yung outer shell or outer layer ng Santo Niño. So, yan ang ng explanation. CCTV kung saan parang ang nagliwanag ang puon. Parehong hapon na kunan kung kailan palubog na ang araw. So, accurate pala yon yung tawag dito? Accurate yung 6. Ang sa akin ngayon na nakita ko is, galing sa araw yung ilaw. May siwang yung bahay ni nanay, yung bubong niya. Kaya tumagos yung ilaw doon. Nasa makto mismo sa mukha ng ating mahal na Santo Niño. Natin i-replicate ngayon yung supposed to be araw. And then kinonfirm na ng mga tao dito na ang araw ay dito pumuputok sa ganitong klaseng oras. So, Doon daw pumuputok ang araw. Joke lang. Ito siya. Malaki ang chance na talagang sumasabit siya doon sa mukha ng Santo Niño. Ngayon, ang gagawin natin, subukan natin tumama ng konting ilaw lang, pero gagamitan natin siya ng flash. Tinry natin i-replicate yung ilaw. Diba? Oh, ganun, halos ganun din ang nangyari. May flash din yung ano. Although na hindi perfect, pero halos ganun din yung nangyari. Titigasan na naman ang ulo niyan, yung mga ano. Tayong binago. May kanya-kanyang paniniwala na naman, yan na naman sasabihin. Ulit niya. So, medyo nakuha natin yung image niya. Basta ako sa akin, sa damdamin ko. Hindi! Nanay! Ano na na-establish na yung ano eh. Na-establish na yung fact na galing sa araw yung ano, yung ilaw. Nanay naman! Ay, naku, Diyos ko, mga kababayan natin, na-establish na po na ganon. Kasi, dadating na naman tayo doon sa, ano, sa denial stage eh. Diyos ko naman, nanay. Nanay naman. So, paano yung, ano, yung nararamdaman mo nagkaroon ka ng grasya, nagkakaroon ka ng gumaling? Wala akong... Di ako naghahangal-hangalan. Hindi naman nila na kung ano-ano. Hindi naman sinabi na naghahangal-hangalan ka, na debunk lang. Hindi mo naman kasalanan yon. Kahit ako din naman, pag nakaka-capture ako ng ganyan, may impress din ako dahil kakaiba sa akin yun eh. Hindi ko usually nakikita yon. Hindi ka pwedeng sisihin ng tao doon. However, kapag may na-establish na tayong truth, di ba? Kailangan natin tanggapin yun. Di ba? Lahat naman, sa buong buhay naman natin, nangyayari yan eh. May mga inaakala tayong totoo. Diba? Let's say, halimbawa, kaibigan, akala natin, totoong kaibigan siya. Then, nalaman natin na binabanatan ka binabanatan ka pala pag nakatalikod ka. Siyempre tayo, in denial pa tayo. Hindi niya magagawa sa akin yon. Diba? Pero darating ang time, matatanggap mo yon. Pero sa ayaw at sa gusto mo, yun na yung totoo. Sinasampal ka na ng katotohanan, nanay. Diba? Huwag na natin kapitan yung talagang hindi. Basta sa akin dahil ako nakakita, napaniwala ako sa sarili ko. Sa kuwan ng simbahan ay binabalidate pa yon. May mga investigation. Pero tanda ng ating pananampalataya, ang Diyos ay gumagamit ng mga bagay para mabigyan natin siya ng pansin. Mag-imbestiga, magtanong, dahil kung minsan ang katotohanan malinaw pa sa sikat ng araw. Totoo nga naman, ano? 'Di ba? Pero mahirap kasi talaga labanan yan, lalo na pag nag-invest ka na ng feelings. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na imposible nang mangyari ang mga ganyang himala. 'Di ba? Kaya lang, yan ay napaka-rare. Napakadali. Bago mai-consider na isang himala ang isang bagay, dadaan pa muna sa butas ng karayom yan. Hindi yung basta-basta auto-paniwala agad tayo. Kahit hindi lang sa himala, kahit sa mga paranormal na kahit ako, yung mga videos ko, pwede naman kayo maging skeptic din eh. Diba? Lalo yung mga exploration namin sa mga kasamahan ko. Kila Sir Noriel, kila Solja, lalo na kay Sir Ed Caluwag, pwede kayo magpaka-skeptic doon. Hindi naman kami masasaktan doon.
'Di ba? Huwag niyo lang kaming aawayin na parang kasalanan namin yung ginawa namin, 'di ba? Pero pwede niyo sabihin na bungo baka ano lang 'yan. Kasi yung personal bias kasi hindi mawawala 'yun eh. Hindi mawawala 'yun sa kahit anong tao. 'Yun ang hindi naiiwasan kahit kailan, yung magkaroon ka ng personal bias. Paano nagkakaroon ng personal bias? Yung pag ikaw ang nakakuha katulad nung kay nanay pag yan ay nakuha na ni nanay, talagang iisipin niya totoo yun dahil bibihira yun makita niya eh. Tapos kapag naipaliwanag na, sometimes in denial pa. 'Di ba? Kaya mas maganda talaga na open ang lahat sa ganyan, sa pagde-debunk. Doon kasi nalalaman natin yung totoo. Hindi naman kasi porkit dinebunk ka ay pinalalabas ka ng sinungaling. Pero yung pagde-debunk ganito, no? Yung pagde-debunk kasi minsan ayusin nyo din naman. Sometimes guilty ako sa ganyan, no? Kaya minsan kasi may mga tao na yung pagde-debunk ko ganito, magiging magalang ako kung nakikita ko naman yung video na kinukunan nila ay hindi naman nila sinasadya. 'Di ba? Let's say katulad ni Jess Clint, Katulad ni Jess Clint. Yung video niya sa resort na bumukas yung pinto. Hindi niya naman sinadya yun eh. Pwede naman kasing natulak ng paa yun. Madidebunk namin na maayos yun, na akala niya siguro bumukas yun, pero pagka ang isang bagay ay alam mong sinasadya, katulad nung nagdamit ng puting, nag-costume yung kasabwat niya at kinunan niya, yun ang pwede niyong tirahin dahil talagang obviously nanluloko yun. Magkaiba yung nagkamali ka lang ng interpretasyon mo sa video doon sa sinasadya. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Let's say may narinig ka na umungol na tunog naman talaga siya na ungol ng tao. Pero may nag-debunk doon, hindi, nakapunta na ako sa lugar na yan. Ano yun yung sinasabi mong ungol ng tao yun? Ano yun? Kwago yun. May kwago kasi dyan sa lugar na yan eh. Okay lang yun. Pero sometimes may mga sinasadya na talaga na kahit hindi naman kababalaghan, ipipilit talaga. Basta pag sinasadya, pwede kayong maging harsh. Pero pag hindi naman sinasadya yung nangyari at na-debunk nyo, tama na yung sabihin mo lang na, mukhang hindi totoo yung video eh. Mukhang hindi naman talaga siya kababalaghan. 'Di ba? Kaya open kami lahat sa videos namin. Open, sabihin mo na hindi siya kababalaghan, hindi yan totoo. 'Di ba? Kasi open kami doon. Pero kung mumurahin mo ako, loko ka! Hindi naman yun eh. Di ba, men? Pero na lang, kung obviously, naramdaman nyo, sinasadya ko, napikiin yung murahin nyo talaga ako doon. Dahil intention ko na talagang manloko yun. Alam nyo naman yung intention manloko sa hindi naman sinasadya na manloko. Ito si nanay, di ba? Feeling ko hindi naman yung sinasadya. Nagkataon lang talaga na pinicturan niya. Kaya lang, naipaliwanag na kay nanay at lahat, in denial pa rin siya. Anyway, mga kababayan ko, so magandang gabi sa inyong lahat. Pakibigyan pansin na lang yung video na lalabas bukas. 'Di ba, sa Bacas River. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.